ang pamilyang Anderson na naninirahan sa puso ng hilagang bahagi ng Arizona sa bansang Amerika ay talaga namang nabubuhay malayo sa ordinaryong buhay ng isang pamilya. Ang kanilang bahay kasi na maliit lamang ngunit napapaligiran ng matataas na mga puno at iba't iba pang mga halaman ang naging sentro ng espekulasyon at usap-usapan sa kanilang maliit na komunidad sa kanilang bayan. Naninirahan dito ang mag-asawang si Sophia at Henry Anderson na iniisip ng marami bilang misteryosong mag-asawa na nababalot ng mga misteryo. Ang mga kakaibang desisyon kasi nila sa buhay ay nagdulot para pagchismisan sila ng kanilang mga curious na kapitbahay, lalong-lalo na ang babaeng si Sophia, na kung saan alam nila na ang trabaho nito ay isang nurse at ramdam din naman nila ang determinasyon nito sa kanyang ginagawa. Ngunit, ni minsan ay hindi nila ito makitang hindi nakasuot ng face mask. Kaya naman ang mga tao sa kanilang lugar ay nakakabuo na ng iba't ibang mga rason kung bakit ganito ang babaeng si Sophia. Merong mga naniniwala na kaya ganito si Sophia ay dahil sa kanyang pagiging religyoso. Pero meron din namang mga nagsasabi na maaaring may tinatago daw si Sophia na pangit na parte sa kanyang muka. Ngunit malayong malayo ito sa katotohanan dahil meron talaga siyang rason kung bakit niya ito ginagawa. At ang rason na iyon ay pinapanatili niyang sekreto hanggang maaari. Sa kabilang dako, ang asawa niya namang si Henry ay ginugugol na ang buong buhay habang nakasakay sa kanyang wheelchair. Isang testamento ng nangyaring trahedya sa kanya. Sa isang sasakyan, ilang mga taon na ang nakararaan. Ang pagkawala ng kanyang mga binti ay nagdulot para mas lalo pa siyang tumatag bilang isang tao at ni minsan ay hindi siya napanghinaan dahil dito. Ang kakaibang itsura ng mag-asawang ito kasama na rin ang kanilang liblib na pamumuhay ay naging isang palaisipan sa mga mata ng mga tao sa kanilang bayan. Isang araw nga, habang nagdidilig si Sophia ng kanyang mga halaman sa hardin, ay hindi na nga naiwasan ng isa nilang kapitbahay na magtanong. Ito ay si Ginang Johnson. Sophia, pasensya ka na ha, pero gusto lang sanang malaman bakit lagi mong suot yung face mask mo. Ang ganda-ganda pa naman ng araw at gusto sana naming makita yung napakaganda mo ring ngiti. Sumulyap si Sophia sa babae. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng kanyang mask at sumagot na may nakakatakot na tono. Alam niyo ho, Ginang Johnson, may mga bagay po talaga na mas magandang hindi na nakikita. May mga pagkakataon naman na maging ang anak ni Sophia ay hindi na rin siya maiwasang tanungin. Mama, bakit niyo po ba talagang laging suot yung face mask niyo? Pagtatanong ng kanyang anak na si Nora sa kanya. Habang noong mga pagkakataon na ito ay hinahanda ni Sophia ang kanilang magiging hapunan. Napahinto si Sophia sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mata ay napuno ng pinaghalong emosyon, pagkalungkot at determinasyon. Alam mo anak, may mga pagkakataon talaga na nagsusot tayo ng mask. Hindi para magtago, pero para protekta ng ating sarili. Habang si Henry naman na nakaupo sa tapat ng kanilang pinto ay napatitig sa kanyang asawa. At maya-maya pa ay may napadaan na kanilang kapitbahay na kung saan ay binati siya nito na merong curious ng ngiti. Good afternoon sa inyo, Andersons. Ganda ng araw, no? Tumango si Henry sa sinabi ng lalaki. Oo, maganda talaga. Lalong-lalo na kapag nakikita mo yung kagandahan ng bagay na hindi makikita ng pangkaraniwan mo lang na mga mata. Nagulumihan na naman ang kapitbahay niya sa kanyang sinagot. Kaya naman nagpatuloy niya ito sa paglalakad. At lalo lamang umigting ang pakiramdam nila na mayroong kakaibang nangyayari sa pamilyang ito. Kaya naman ang pamilyang Anderson na napupuno ng mga misteryo na minarkahan pa ng hindi may paliwanag na mga istorya na nakatago lamang sa mga naiwan nilang peklat sa katawan ay naging sentro nga ng usap-usapan at espekulasyon sa maliit nilang bayan. Hindi lamang kasi ang pisikal na istruktura ng kanilang bahay ang kakaiba, ngunit sa loob nito ay ang pamilyang Anderson na hindi alam ng mga tao kung anong trahedya ang pinagdaanan at kung bakit sila nagkaganito. Sa likod kasi ng face mask ni Sophia at ng wheelchair ng lalaking si Henry ay simbolo ito ng mga bawat pagsubok na kanilang kinaharap at mga sikretong pinoprotektahan nila. Ang desisyon kasi ng pagsusuot ni Sophia ng face mask
ay hindi lamang bilang pamorma. Nagsisilbi niya kasi itong isang kalasag para protektahan ng mga peklat na nakuha niya mula sa isang sunog na nagdulot para magbago ng tuluyan ang kanyang buhay. Ang sunog kasi na kanyang tinamo ay nagdulot para mag-iwan ito ng mga peklat sa kanyang muka na hindi na nga kayang maikubli pa. Para bang nagsilbi na lamang na istorya ang mga peklat na ito sa kanyang balat. Kaya naman, nang lumipat sila sa bayan na ito, ang face mask na kanyang suot-suot ay nagsilbing tagapamagitan niya sa kanyang mapait na nakaraan. Pagkalipat pa lamang nila sa bayan na iyon ay hindi na nga sila nakatakas sa matutulis na mga mata ng mga tao. Siguro illegal yung trabaho ng mag-asawang yan. Bakit ayaw nilang magpakilala sa atin? Tapos yung babae ayaw pang ipakita yung mukha niya. Wika ng isa nilang mga kapitbahay habang pinagmamasdan na naglilipat ng mga gamit si Sophia at ang kanyang asawang si Anderson na nakasakay sa wheelchair. Hindi man sabihin at aminin ng kanilang mga anak na si James at Nora. Ngunit lahat ng sabi-sabi at chismis tungkol sa kanilang pamilya ay nakakarating sa kawawang mga bata. Kuya, bakit naman ganun yung sinasabi nila sa pamilya natin? Ang bait-bait naman ni Mama. Lagi niya tayong pinaghahandaan ng pagkain. Hinahatid niya tayo sa school. Bukod pa dun, inaalagaan niya tayo pag may sakit tayo. Hindi ba nila kilala si Mama? Malungkot na wika ni Nora sa kanyang kapatid na si James. Si James ang panganay sa dalawang magkapatid. Ngunit maging siya ay masyado pang bata ang pag-iisip para maintindihan ng mga bagay-bagay. Alam mo Nora, wag mo na lang sila intindihin. Sigurado naman ako na may sapat na dahilan sila Mama kung bakit ayaw nilang makipag-usap sa mga tao na yun eh. Pero sa katunayan yan, maging siya ay namamroblema na rin sa kakaibang kalagayan nila sa kanilang lugar. Pakiramdam niya hindi siya magkakaroon ng kaibigan kapag nagpatuloy pa ang ganitong usapin tungkol sa kanilang pamilya. At tama nga ang kanyang hinala. Nahirapan siyang makahanap ng mga kasing edad niya na pwede niyang makalaro at makasama. Maging sa paaralan ay nagkalat na rin ang mga kwento tungkol sa kanyang pamilya. Kaya naman, iniisip ng mga estudyanteng kaklase niya at kamag-aral na isa siyang weirdong bata. At tanging mga weirdong bata lang din katulad niya ang pwedeng makipag-usap sa kanya. Hanggang sa isang umaga, napuno na si James. Papasok na sana kasi siya sa kanyang paaralan nang biglang salubungin siya ng grupo ng mga kabataan. Sanay naman na si James na tignan siya ng masama ng ibang mga batang katulad niya. Ngunit kakaiba ang pagkakataon na ito dahil hindi lamang siya tinignan ng masama, kundi ay nilapitan pa siya ng mga batang ito, sabay sabi ng masasakit na salita sa kanya. Bakit ba hindi na lang kayo umalis dito sa lugar namin? Minamalas kami dito dahil sa inyo eh. Pabungad na wika ng isang matabang bata sa kanya matapos harangan ng kanyang daan. Tinignan lamang ito ni James at umakmang babalik na lamang sa kanyang direksyon. Ngunit hinarangan pa siya ng ibang mga bata na kasama ng batang mataba. At sa tingin mo, saan ka pupunta ha? Pananakot ng isa sa kanila. Papasok lang naman ako ng school. Wala naman akong masamang gustong gawin sa inyo. At hindi naman totoo yung sinasabi niyo tungkol sa pamilya namin. Pagtatanggol ni James sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ngunit hindi nagustuhan ng mga bata ang sinabi niya. Aba, sumasagot ka pa? Matapang ka pala talaga. Paghahamon ng isa sa kanila. At dito ay sabay-sabay nilang pinaulanan ng suntok si James. Wala na nga lamang nagawa si James kundi tanggapin ang pananakit ng mga batang ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginagawa. Pero wala din naman kasi siyang kakayanan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos ang nasa 5 minutong pambubugbog ay naiwan na nakahandusay si James. Puno ng dugo ang kaawa-awang mukha ng bata. Magtanda sana ng leksyon sa iyo yan. Umalis ka na at isama mo na ang buong pamilya mo. Sinabi ng mama ko na pahamak at malas daw kayo sa lugar namin. At ayaw namin ng mga taong malas katulad ninyo. Kaya kung ayaw mo mangyari sa'yo ulit yung nangyari sa'yo ngayon, sabihin mo na sa nanay mo na mag-impake na kayo dahil wala kaming pakialam sa pamilya ninyo. Layas! Paninigaw pa ng mga ito habang nagtatawanan. Kaawa-awa namang nakayuko lamang si James habang pinapakinggan ang pangungutya sa kanya ng grupo ng mga kabataan. Ilang mga sandali pa ay tumayo na siya. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha na malapit ng pumatak. Hindi na nga rin siya pumasok sa eskwelahan na iyon at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Doon ay nakita niya ang kanyang nanay na nag-aayos na para pumasok
sa ospital na pinagtatrabahuan nito. "O James, bakit wala ka pa sa school? Kanina pa nagsimula yung klase ninyo ah." Pagtatakang wika ng nanay niya. Ngunit agad nitong napansin ang mga dugo at pasa ng kanyang anak, kaya naman mabilis na lumapit si Sophia sa bata. "Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan sa'yo? Sabihin mo sa akin." Pag-aalalang wika ng nurse habang tinitignan ang mukha ng kanyang anak na halos walang ekspresyon. "Wala ma, nadapa lang po ako. Pupunta na po muna ako sa kwarto ko. Ayoko na po munang pumasok, nakakahiya yung mga sugat ko." Pangangatwera ni James. Ngunit bago siya paalisin ng kanyang nanay ay sinigurado muna ni Sophia na magagamot niya ang mga sugat na ito. Alam niya naman na nagsisinungaling ang kanyang anak, pero para kay Sophia, kung hindi handang magkwento si James ay hindi niya ito pipilitin. Kaya naman pagkatapos niyang gamutin ang mga sugat nito ay hinalikan niya sa pisngi ang bata at binigyan muna ito ng oras para makapag-isip. "Papasok muna ako. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang si papa mo. Nandyan lang siya sa labas, nakatambay." Bili ni Sophia sa kanyang anak bago umalis, nang biglang magsalita si James. "Nakatambay na naman? Ba't hindi magtrabaho si papa? Yung mga kaklase ko, mga tatay nila yung nagtatrabaho sa kanila." Laking gulat ni Sophia sa sinabi ng kanyang anak. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita si James ng galit sa kanyang tatay. Habang lumalaki kasi si James ay malapit talaga ito sa kanyang tatay na si Henry. Ngunit ngayon ay nakikita na ni Sophia kung papaanong paunti-unti nang lumalayo ang loob ng kanilang anak sa kanya. "Anak, alam mo naman na baldado papa mo, di ba? Hindi niya kayang magtrabaho. Kundi baka lumala pa yung kondisyon niya. Mamaya na lang tayo mag-usap, malalate na ako." Nang makaalis si Sophia ay dito na umiyak ng sobra-sobra si James. Luha na buong umaga niyang pinilit na hindi ilabas at itago. Pakiramdam niya ay napaka-unfair sa kanya ng mundo dahil sa murang edad niya ay nararanasan niya kagad ang ganito kabibigat na mga pagsubok. Hindi naglaon ay unti-unti nangang nilamon si James ng galit at puot sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay dahil sa pamilya niya kaya siya nahihirapan na magkaroon ng maayos na buhay. Ayaw niya naman kasing manatiling ganito na lamang sa loob ng mahabang panahon na kung saan ay hindi nga siya magkakaroon ng kaibigan. Pakiramdam niya ay sinasayang niya lamang ang kanyang pagkabata. Kaya madalas na nababanggit ni James na gusto niya ng magtrabaho nang sa gayon ay makaalis na siya sa kanilang bahay at magkaroon na ng mas malayang desisyon sa buhay. Ngunit hindi lamang si James ang nakakaramdam ng ganito. Maging ang nakababatang kapatid niya kasi na si Nora ay ganito na rin ang nararamdaman tungkol sa kanilang pamilya. Hindi pa rin kasi nasasagot ang katanungan sa kanilang mga isipan kung bakit hindi na lamang ipakita ni Sophia ang kanyang mukha sa publiko at bakit hindi na lamang makihalubilo pa si Henry sa kanilang mga kapitbahay. Wala namang masama kung gagawin nila ito. Ngunit mas malalim pa pala dito ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya na hindi nila lubusang naiintindihan. Isang gabi habang nasa hapagkainan ng buong pamilya, sinubukan na kumustahin ni Henry ang kanyang mga anak. "Kumusta kayo? Kumusta ang pag-aaral ninyo?" Mahinahong tanong ni Henry dahil napapansin niya na sa paglipas ng mga araw ay lagi na lamang tahimik ang kanyang mga anak kahit na magkakasama lamang sila sa iisang bubong. Nakatingin lamang si Sophia sa ginagawa ng kanyang mga anak. "Tinatanong kayo ng tatay niyo, kumusta daw yung araw ninyo?" Dagdag pa nito. "Okay lang." Tila ba pabalang na sagot ni James na hindi nagustuhan ni Henry. "James, ano na bang nangyari sa'yo? Ba't nawawalan ka na ng respeto ha? Ganyan ba namin kayo pinalaki? Di ba punong-puno kayo ng pagmamahal?" Panenermo nito sa bata. Ngunit hindi lamang umiimik si James na para bang hindi na siya tinatablan sa mga sinasabi ng tatay niya. "Ilang beses kitang gustong komprontahin pero hindi mo man lang ako pinapansin. Ngayon pati nanay mo babastusin mo na? Anong klaseng anak ka?" Pasigaw na wika ni Henry habang iniikot ang kanyang wheelchair upang umalis sa hapag. Hindi naman makapagsalita si Sophia sa kanyang nasaksihan. Sa loob kasi ng mahabang panahon ay ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakita niyang magalit ng ganito si Henry sa kabila ng napakarami nilang pinagdaanang pagsubok. Nang makaalis si Henry ay kinausap ni Sophia ang kanyang mga anak. "Kausapin niyo na lang yung tatay niyo kapag humupa na yung galit niya.
At ikaw naman James, manghingi ka ng sorry sa kanya. Utos nito sa kanyang panganay. Ngunit hindi niya inaasahan kung ano ang isasagot ni James sa kanya. Bakit ma? Bakit ako magsasorry sa kanya? Manghihingi ako ng tawad kasi nagkaroon ako ng miserableng buhay? Manghihingi ako ng tawad kasi ayaw ng mga tao sa akin dahil sa kakaibang pamilya natin? O gusto mo manghingi ako ng tawad kasi ang bigat-bigat kagad ng pinagdadaanan kong pagsubok kahit napakabata ako pa lamang. Hindi ako nagkaroon ng matinong kaibigan. Kahit mga teacher ko, ang pangit ng tingin sa akin. Sa katunayan nga niyan ma, si Nora lang yung kaibigan ko. Yung sarili ko pang kapatid, naiintindihan mo ba yun? Ilang beses kong gustong ipagtanggol tong pamilya natin ma pero sawang-sawa na ako. Kasi kahit kayo, ayaw niyang ipaliwanag sa akin kung bakit ganun yung tingin ng mga tao sa atin. Pasigaw na wika nito. Sabay padabog na tayo sa hapagkainan at dumiretso sa kanyang kwarto. Naiwan namang nakayuko ang kapatid niyang si Nora, habang ang nanay naman niyang si Sophia ay walang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Sa mga pagkakataong ito ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Dapat bang ipaliwanag niya na sa kanyang anak ang madilim nilang nakaraan? O isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang siya na lamang ang magpasan ng problemang hindi niya masabi kahit sa kanyang pamilya? Naging mahirap ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Hindi lamang dahil sa mga kapitbahay na kung ano-ano ang sinasabi sa kanila, kundi dahil sa nangyayari din sa loob ng kanilang tahanan. Unti-unti nang napapalayo ang kalooban ng kanyang mga anak sa kanilang mag-asawa. Ngunit nanatiling matigas si Henry. Pakiramdam niya kasi na mapagtatanto din ng kanilang mga anak ang mga maling ginagawa nila kapag sumapit na sila sa tamang edad. Paano kung hindi nila tayo maintindihan? Paano kung mas lalo lamang lumaki yung galit nila sa atin? Pag-aalalang tanong ni Sophia sa kanyang asawa. Nakatingin lamang sa malayo si Henry. Matatalino silang bata. Alam kong hindi mangyayari yun. Sigurado ako. Pagpapagaan naman ng loob ni Henry sa kanya. Ilang mga taon pa ang lumipas, tuluyan ng nagbinata. Si James at ang kapatid niya namang si Nora ay nagdadalaga na. Ngunit lalo lamang lumaki ang galit at agwat na pumapagitan sa kanilang pamilya. Pero sa mga pagkakataong ito ay nagkaroon naman na ng kaibigan si James. Nga lamang ay hindi ito magagandang impluwensya, kung saan natuto na siyang magbisyo. Lahat ng klase ng pinagbabawal na gamot ay natikman na niya. Usok ng sigarilyo at alak ang pangunahin niyang sandalan sa tuwing nakakaramdam siya ng problema. Habang ang kanyang mga magulang naman na si Henry at Sophia ay patuloy pa rin kinukutya at pinag-iisipan ng masama ng mga tao sa kanilang lugar. Napakalayo nito sa inaasahan ni Sophia at Henry noong una silang lumipat sa bayan na ito. Dahil ang akala nila ay makakahanap na sila ng kapayapaan dito, lalo na't hindi naman ganoon karami ang mga taong nakatira dito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari na hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin sila dahil sa mali nilang desisyon. Hindi rin naman sila makalipat ng tirahan. Kulang ang perang kinikita ni Sophia para magawa nila iyon. Napakarami pa nilang hinuhulugan, gamutan pa ni Henry at mga bayarin sa bahay. Kaya naman nalulungkot man sila sa nangyayari sa kanilang mga anak, pakiramdam nila ay wala na silang magagawa. Ngunit dumating ang pagkakataon na unti-unti nang nanghihina ang paralisadong katawan ni Henry. Hindi na halos natanggap ng kanyang katawan ang mga gamot na tinuturok sa kanya at kanyang iniinom. Ramdam ng lalaki na malapit na ang araw ng kanyang pagpanaw. Kaya naman bilang huling habilin sa kanyang asawa, ay gustong siguraduhin ni Henry na magiging maayos ang kanyang pamilya kahit na sa mga huling araw na natitira niya sa mundong ibabaw. Ipangako mo sa akin, Sophia. Ipapaliwanag mo sa kanila ng maayos ang lahat ng nangyari. Ipangako mo sa akin na magiging maayos tayo. Magiging masaya ulit yung pamilya natin. Pagmamakaawa ni Henry isang umaga habang nakahiga siya sa kanilang kama. Hindi pinaalam ng mag-asawa ang nangyayari kay Henry sa kanilang mga anak dahil ayaw naman nila na mag-alala pa ang mga ito. Lalo na't palayo na rin ng palayo ang kalooban ng mga bata sa kanila. Sa katunayan yan ay hindi alam ng mag-asawa kung tama pa ba ang mga desisyon na ginagawa nila sa kanilang buhay. Napakarami kasi nilang pagkakamali na kung babalik sila sa panahon
ay sigurado silang babaguhin nila. Pero nangyari na ang nangyari at ito na ang tamang panahon para sabihin sa mga bata ang isang katotohanan na masakit sa kanila para tanggapin. Ito rin ang katotohanan kung bakit nababalot ng misteryo ang kanilang pamilya at kung bakit naranasan ng batang si James ang mga bagay na kanyang naranasan ngayon sa kanyang buhay. Oo Henry, gagawin natin yun ng magkasama, okay? Ako nang bahala sa mga bata. Ipapaliwanag natin sa kanila ng mas maayos at mas mapayapa ang lahat. Pagsang-ayon naman ni Sophia sa pinakamamahal niyang asawa habang hinihimas ang mukha nito. Ngunit, trahedyang dumating sa kanilang buhay. Kinabukasan kasi matapos ng kanilang pag-uusap ay tuluyang namatay si Henry. Ayon sa mga doktor ay inatake ito sa puso. Isang nakakagulat na balita para sa pamilya. Alam naman ni Sophia na nanghihina na si Henry pero hindi niya akalain na ganito pala kabilis na kukunin ng Diyos ang kanyang asawa. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang mga anak na magpaalam kay Henry. At walang kamalay-malay si Sophia na ang pagkamatay ni Henry ay lalo lamang magpapaliyab sa sakit, puot at galit na nararamdaman ng kanilang mga anak sa kanila. Mama, anong nangyari kay Papa? Pagtatanong ni James isang hapon nang tuluyan siyang makauwi galing sa kanyang paaralan. Habang naiiyak naman na lumapit sa kanya si Sophia. Patay na. Patay na ang papa mo. Pagbabalita niya rito. Ano? Paanong namatay? Ni hindi namin alam na may sakit siya. Bakit pati ba naman yung bagay na yun itatago niyo sa amin? Pasigaw na wika ng kanyang anak sa kanya. Pasensya ka na. Pasensya na kayo. Hiniling kasi ni Henry na huwag sabihin sa inyo para hindi kayo mag-alala. Yan na naman tayo eh. Lagi nyo na lang tinatago sa amin ang napakaraming mga bagay. Tapos sa huli, sinong kawawa? Kami yung nagdurusa sa mga pangit yung desisyon sa buhay. Sigaw ni James. At sa mga pagkakataon na ito ay biglang dumating ang nakababata niyang kapatid na si Nora. Anong nangyayari dito? Pagkalito niya sa kanyang isipan nang makita niyang nagtatalo ang kanyang nanay at kapatid na si James. Ngunit nang mabalitaan ni Nora na hindi man lang siya nakapagpaalam sa tatay niyang si Henry at tuluyan na itong namatay, maging siya ay hindi na nakontrol ang kanyang emosyon. Gusto niyang magwala, gusto niyang umalis at gusto niyang sigaw-sigawan ng nanay niya. Pero nakita niya sa mga mata ni Sophia kung paano na lamang ito nasasaktan. Kaya naman ang ginawa niya na lamang ay lumabas siya sa kanilang bahay. Nora, saglit! Pagmamakaawa ni Sophia sa kanya. Ngunit hindi na siya pinapakinggan pa ng babae niyang anak. Ano sa tingin mo ma? Mapipigilan mo si Nora? Masisisi mo ba siya kung bakit ganyan yung nararamdaman niya? Tinago niyo sa amin. Ang dami yung mga bagay na tinago niyo sa amin. Maski ba naman buhay ni Papa, ayaw niyo man lang ipaalam sa amin? Anak niyo ba talaga kami? Wika pa ni James bago tuluyang lumabas at sundan ng kanyang kapatid. Habang wala naman nang nagawa si Sophia, napaluhod na lamang siya habang umiiyak ng malakas. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo mga anak ko. Paglulupasay niya habang tinitignan ang masaya nilang family picture na nakadisplay sa may lamesa. Mga panahon na totoong masaya pa sila at buong pamilya. Di niya akalain na sa pagkawala ni Henry ay mawawalan din siya ng mga anak. Sa loob ng 3 araw ay hindi umuwi ang magkapatid. Pinakita talaga nila ang galit na nararamdaman nila sa kanilang nanay na si Sophia. Hanggang sa ilang beses na nga silang tawagan ni Sophia. Ngunit hindi ito sinasagot ng dalawa. Pero isang araw bago ang libing ni Henry ay sinagot ni Nora ang tawag ni Sophia sa kanya. Nora, nasan kayo ng kuya mo? Hindi ba kayo makikilibing? Hindi nyo man lang ba titignan yung papa nyo bago siya tuluyang ilibing sa hukay? Pag-aalalang wika ni Sophia. Bakit ma? Pabungad naman na sagot ni Nora sa kanya mula sa kabilang linya. Diba ayaw nyo namang malaman namin na may sakit siya? Bakit ngayon napatay na siya gusto niya pang makita namin siya? Sinikreto nyo naman na sa amin ng lahat eh. Bakit hindi nyo na lang isikreto sa amin kahit yung pagkamatay ni Papa? Huwag nyo na rin ipaalam kung saan siya ililibing. Diyan naman kayo nasanay, diba? Yan ang dahilan kung bakit nasira tong pamilyang to. Panunumbat ni Nora na punong-puno ang galit na kanyang nararamdaman. Noong mga pagkakataon na ito ay nakikituloy lamang sila sa kanilang kaibigan ng kanyang kuya. Pero hindi rin magtatagal
ay malalaman nila ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan na maging sila ay hindi nila akalain na pwede palang mangyari sa isang tao. Matapos ang libing ni Henry ay hindi na nga tuluyang nagpakita pa ang magkapatid sa bahay ni Sophia. Sobrang lugmok ang nararamdaman ng babae. Pakiramdam niya ay napakarami niyang pagkakamali sa buhay, kaya naman ngayon, ni isa sa miyembro ng pamilya niya ay wala nang natira sa kanya. Umabot ng 2 linggo, ilang beses niyang tinawagan ang kanyang mga anak, ngunit hindi na ito sumasagot pa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi niya nakinontak ang mga ito. Pakiramdam niya ay dapat lamang itong parusa sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasala niya sa magkapatid. Hanggang 9 na buwan nang makalipas, narinig ng lalaking si James na wala na daw ang nanay niya sa kanilang bahay. Ito ay usap-usapan sa kanilang bayan. Kaya naman gusto niyang tignan kung totoo nga ba ito. Dahil alam niya naman na hindi basta-bastang makakalipat si Sophia sa ibang lugar. Lalo na at napakaraming pinagkakautangan ng kanilang pamilya. Sigurado ka ba kuya? Babalik ka pa sa bahay na yun? Pag-aalalang tanong ng kapatid niyang si Nora sa kanya. Oo naman, determinadong sagot ni James habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Kailangan kong malaman kung wala na ba talaga siya dun. Bukod pa dyan, nahihirapan na tayong makitira lang dito. Kailangan na natin ng permanenteng bahay. Kasi kung magpapatuloy ito, baka hindi ko na kayang makapag-aral. Baka kailanganin ko nang magtrabaho. Ngunit hindi niya akalain ang kanyang madadatnan nang makarating siya sa kanilang bahay. Nadatnan niya kasi ang napakaraming mga tao ang nagkumpulan sa labas nito na para bang may nangyaring isang aksidente. Tabi-tabi, anong nangyari dito? Pag-aalalang tanong ni James. Napakalakas ng pagtibok ng kanyang puso. Iniisip niya na may nangyaring masama sa kanyang nanay na si Sophia. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Ano nangyari? May nangyari ba kay mama? Agad na pag-aalalang tanong nito. Tinitigan lamang siya ng kanilang mga kapitbahay. Pero ang titig na ito ay hindi ang karaniwang titig nila na puno ng pangungutya at mapagusgang titig. Dahil ngayon ay tila ba naaawa na sila at nahahabag sa kanilang sitwasyon. Dahil sa kuryosidad ay agad na pumasok si James sa kanilang bahay. At doon ay nakita niyang nagkukumpulan ng mga tao sa isang abandonadong kwarto sa kanilang bahay. Ang kwarto na ito ay matagal nang nakakandado at matatagpuan ito sa kanilang basement. Kahit minsan sa buhay niya, noong nakatira pa siya sa bahay na ito ay hindi niya naisipan na buksan ito. Kaya naman nagtataka siya kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao roon. James, alam mo na ba ang lahat ng mga ito? Tanong ng isa sa mga matanda nilang kapitbahay sa lalaki. Ang ano po? Pagtatakang tanong naman ni James. Maya-maya pa ay itinaas ng matanda ang mga dyaryo at ilang mga sertipiko, maging birth certificate ng magkapatid. Anong ibig sabihin nito? Agad niyang kinuha ang dyaryo at doon nabasa niya ang isang balita na gumulantang sa kanya. Nabasa niya sa headline ang ginawang kabayanihan ng isang babaeng nurse para mailigtas ang mahigit sa 30 pasahero ng bus na naaksidente at bumagsak sa bangin. Ayon sa balitang nabasa niya sa dyaryo, ay umabot ng mahigit 1 araw bago dumating ang mga rescuer sa pinangyarihan ng aksidente na kung saan ay maraming mga pasahero at maging mga bata ang lubusang nasaktan. Pero mabuti na lamang at may isang nurse ang nakasakay sa bus na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya kahit na maging sarili niya ay may pinsala. At ang nurse na ito ay ang kanyang nanay na si Sophia, kung saan ay ginamot ni Sophia ang mga pasaherong halos naghihingalo na. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya kahit na limitado lamang ang mga pwede niyang gamitin. Niligtas niya ang napakaraming buhay ng mga tao hanggang kanyang makakaya, na kung hindi dahil sa kanya ay siguradong mahigit 15 mga tao ay tuluyan ng namatay bago pa dumating ang mga rescuer. Ngunit ang trahedya ring ito ay nagdulot para magkaroon ng malaking sugat sa mukha si Sophia na umabot na nga sa punto na hindi na halos makilala ang kanyang mukha. Ito pala ang dahilan kung bakit laging naka-face mask si Sophia at natatakot siya na baka hindi magustuhan ng kanyang mga anak ang kanyang itsura. Ayaw niya rin na kutsain ang kanyang mga anak dahil sa pangit nilang nanay. Kaya ang katunayan niyan ay pinoprotektahan niya lamang ang kapakanan ng kanyang mga anak. Pero hindi niya akalain na ang ginagawa niyang pagprotekta
ay magkakaroon pala ng kabaliktaran na resulta. Ngunit sa aksidente sa bus na iyon ay hindi lamang siyang napinsala, kundi ang kasintahan niya pa lamang noon na si Henry ay lubusan ding nasaktan. Nabali ang spinal cord ni Henry kaya nagdulot ito para siya ay maging paralisado. Pero kahit na ganoon ang nangyari sa kanilang buhay at alam naman ni Sophia na hindi na muli pang makakapagtrabaho si Henry, ay hindi niya pa rin ito iniwan. Kung saan hanggang sa manghuling sandali ni Henry ay siya ang nagsilbing tagapangalaga nito. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa. Iniabot kasi ng isa pa nilang kapitbahay ang birth certificate naman ng lalaking si James at kapatid niyang si Nora, kung saan naglalaman ito ng isang liham ng pagpapaliwanag ni Sophia sa kung ano ang totoong nangyari sa kanilang buhay. Pasensya na kayo mga anak kung ngayon nyo lang to malalaman. Hindi ko alam kung naging tama ang desisyon namin para protektahan kayo, pero ginawa lang naman namin yun dahil mahal namin kayo. At kailangan nyong malaman na hindi namin kayo totoong mga anak. Pero para sa amin, simula nung dumating kayo sa buhay namin, ay nagkaroon ng panibagong pag-asa at simula ang mga sarili naming nawasak sa aksidente. Pakiramdam namin, nagkaroon kami ng panibagong dahilan kung bakit magpapatuloy pa kami sa buhay. At kayo yung mga dahilan na yun, anak. Ikaw, James, at si Nora, anak kayo ng matalik naming kaibigan na si Edsel at Eliza. Pero sa kasamang palad, kabilang sila sa mga namatay noong nahulog ang bus na sinasakyan namin. Papunta sana kami noon sa lugar na papasyalan namin. Kaming apat ang magkakasama. Alam ko, James, na hindi mo na naaalala yun, pero nasa 2 taong gulang ka pa lamang yung nangyari yun, at ginawa ng nanay at tatay mo ang lahat ng kanilang makakaya para protektahan ka. Kaya naman bilang pinakamatalik namin silang kaibigan at mahal na mahal namin sila, kami na ang nag-ampon sa inyo. Hindi ko alam kung mapapatawad nyo pa ba kami sa nagawa naming kasalanan, pero mahal na mahal namin kayo at ginawa lang naman namin yun dahil akala namin ayun yung bagay na magpoprotekta sa inyo. Pasensya na kayo, anak. Pasensya na talaga. Pagtatapos ng liham at nang mabasa nga ito ni James ay agad niyang kinumpronta ang kanyang mga kapitbahay. Ngayon ay nalinawan na silang lahat tungkol sa misteryong bumabalot sa pamilyang ito. Bakit po kayo nandito sa loob at nasan si Mama? Pagmamadaling tanong ni James sa mga kapitbahay. Umalis na si Sophia kahapon lang. Binigay niya sa amin yung susi na ito at binili na niya kami na buksan ang kwarto sa basement. Hindi ka daw niya kayang harapin kapag nalaman mo na ang katotohanan. Natatakot siya na baka mas lalo lamang lumaki yung galit na nararamdaman mo sa kanya. Pagpapaliwanag ng kanilang kapitbahay. At nang malaman nito ni James ay agad niyang kinuha ang address na pinuntahan ng nanay niya upang manghingi ng patawad dito at makasama itong muli. Makalipas ang 1 linggo, sinama ni James ang kanyang kapatid na si Nora at nagkaroon sila ng makabagbag damdamin na muling pagtatagpo. At ngayon na mas malinaw na sa lahat ang mga nangyari, ay pinangako nila sa isa't isa na magsisimula ulit sila ng sariwa at kakalimutan ang kanilang nakaraan. Gagamitin na lamang nila ito para mas tumibay pa sa hinaharap. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating istorya ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.